Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, lakas ng boses ko. Ganda ng boses ko. Sabi ko, medyo kinabahan ako pag-upo ko kasi sabi ni Pastor kanina, wala ka naman pupunit sa kotse dahil iniwan namin yung sasakyan sa Pure Gold. Sabi ko, wala na. Naiwan ko po yung Bible ko. At lahat ng notes nandun. Pero sa biyaya ng Panginoon, naibigay ko naman kay Ann yung mga verses na kailangan natin basahin. Nabasa ba kanina yung 1:4, 23 hanggang 24? Praise God. Napakasarap magpuli sa Panginoon. Amen? Parang pwede na tayong umuwi. Kasi natuwa na ang Panginoon sa ating mga alay na awit ng pagsamba sa Kanya. At subalit ngayong umagang ito, ito po yung nilalagay ng Panginoon sa puso ko na ibahagi sa inyo. Kailan ba talaga natin na napaparangalan at nabibigyan ng wastong pagsamba ng Panginoon kapag ba tayo umawit, nagtaas ng kamay, pumalakpak, at kung minsan ay napapainda. Yun ba yung ating definition or yun ba yung konsepto natin ng kung paano natin sinasamba ang Panginoon? Sa umagang ito, harinawa ko. Ito po yung aking panalangin personal na magkaroon ito ng kapaliwanagan sa ating lahat. Kasi ang tawag natin sa ating pagtitipon tuwing linggo, Sunday Worship Service. No? Ibig sabihin, tayo dumako sa bahay-sambahan upang sumamba. So, let us be clarified, maging maliwanag at malinaw sa atin ang ibig sabihin ng pagtungo sa simbahan upang sumamba. Gabayan nawa tayo ng Panginoon sa ating sama-samang pag-aaral ng Kanyang salita. Doon lang naman manggagaling talaga yung kapaliwanagan. Kaya may saglit na yun po. Damahin natin patuloy ang presensya ng Panginoon. Naririto siya sa ating kalagitnaan. Tinanggap niya ng buong-buo ang ating mga awit ng pagsamba. At ramdam natin na siya'y nalulugod. At harinawa habang tayo patuloy na nag-aaral ng kanyang mga salita. Bigyan natin ng kaluluran ang Panginoon ng patuloy sa pagbibigay natin ng ating atensyon sa ating pag-aaral sa umaga. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat. Thank you for honoring us with your holy and beautiful and presence with such splendor, O God. We welcome your presence in our midst. Nawa patuloy na maramdaman at madama namin, Panginoon. Kasama ka namin sa pagtitipong ito tuwing linggo. Honor us with your presence, O God. At tulungan ulit po kaming dumating sa pagtitipong panglingguhan ng handa ang aming mga puso na tunay na sumamba, tunay na parangalan ka. At bigyan mo nga po ng liwanag ang kahulugan ng salitang pagsamba at pagbibigay parangal sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa napakabuting pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, doon sa mga talatang binasa kanina, ang sabi ay God is seeking for true worshipers who will worship Him. The Father is seeking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Sa spirito at sa katotohanan. So, ibig sabihin, pwede pa lang tayong sumasamba sa Panginoon seemingly, outwardly, na walang katotohanan. Na kasi hinahanap niya eh. Naghahanap siya ng mga taong sasamba sa Kanya sa spirito at sa katotohanan.
Sa Espiritu, sapagkat bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, ay meron tayong pananampalataya na nariyan siya, na naririnig niya. Because God is a spirit, di ba sabi, God is a spirit and He is seeking for men and women who will worship Him in spirit and in truth. Meaning to say na bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, bagamat tayo lang ang face to face, yet we believe with all our hearts that He is present, that He is as real as the air that we breathe, na baka nga more real than the air that we breathe. So ang Diyos ay narito, totoong-totoo, bagamat hindi nahahawakan, hindi nakikita. Kaya nga sabi nga, worship God in spirit. Even if you are unable to touch Him, even if you are unable to feel Him, you could sense beyond the shadow of a doubt that He is for real. At halinawa po yun ang maging inspirasyon natin na sumamba ng may katotohanan, in truth. Dahil totoo ang Diyos. Hindi po siya produkto ng isang mayamang imahinasyon. Siya ay totoong-totoo. And how do we worship God in spirit and in truth? Habang minimeditate ko po itong paksang ito, dinala ko ng Panginoon sa katotohanan na mayroong manifestations ang pag-worship sa Lord o pagbibigay parangal sa Kanya. Una, outward manifestations. Yung ginawa natin kanina. Those are outward manifestations. Physical. Meaning to say, habang nag-worship tayo, habang maawit tayo ng mga songs of worship sa Panginoon, what did we do? Some of us lifted our hands. Some of us, yung iba sa iba, they feel the presence of God so much, nakapanood pa sila. Yung iba pagka mayroong spirit of rejoicing, pumapalakpak ang mga kamay, at napapaindak pa, napapasayaw pa. Ano ibig sabihin? Merong outward manifestations ng worship. Sino rito yung napapasayaw na? Amen. Sino yung nagtataas na ng kamay? Amen. O pumapalakpak dahil sa kagalakan sa Panginoon. You know? So, there are physical outward manifestations when we worship God. Pero alam niyo, pwede natin gawin ang lahat ng yan nang hindi nagmumula sa isang pusong may katapatan. Pwede gumagaya lang tayo, pwede napapasabay lang tayo. Pero alam niyo po ba na ang lahat ng yan ay napakadaling gawin kapag ang udyo nagmumula sa kaloob-looban natin. Hindi mo kailangan i-pep o i-prop o i-push. Because the push comes from within. So yung pagkataas ng kamay, kapag nagagaling sa kaloob-looban natin yung pagpapasalamat, yung pag-ibig sa Diyos, hindi nagiging mahirap. Nagiging natural na outflow ng worshipful heart, yung pumalakpak, pagtaas ng kamay, maaaring lumuhod. Those are outward manifestations that should be prompted, pushed by an inward force. Parang ganito eh. Ayun yung bata, may sanggol. Diba? Let's say, ako mo yan o anak mo yan. Mahal na mahal mo. Chine-cherish mo. Titignan mo lang ba? Anong gagawin mo? Either you hug, you kiss, or you do both. Yakapin mo, halikan mo. Bakit? Kasi merong nag-well up na affection. So, yung inward affection finds outward expression through hugging and kissing. So, nagko-communicate ba ako? Na yung ginagawa natin from outside, na nakikita ng mata, ay dapat nagmumula sa ating puso. Kaya, ang pagsamba dapat
may dalawang manifestasyon. Outward and inward. Bago mo makita yung panglabas, dapat meron munang inward force that is moving o yung nagpa-prompt sa'yo para gawin ang isang bagay. Okay? Now, gusto ko pong bigyan ito ng magbigay ng ilang mga halimbawa mula sa salita ng Diyos. Dahil naiwan ko yung Bible ko, nagbigay naman ako kay Ann ng parang malikling outline dyan. Makikita niyo na po, hindi na po natin babasahin isa-isa. Pero nandyan, if you want, maipopost na lang po yan. Merong tatlong personalidad sa Biblia na kanina, nung tinatanong ko ang Panginoon, early this morning, sino ba yung mga Bible personalities among so many na nais mong mabanggit sa umagang ito? Where there were three personalities: Abraham, Mary, the mother of Jesus, and Shadrach, Meshach, and Abednego. Bakit si Abraham? If you remember, si Abraham, isa siya sa mga napag-aralan natin sa isang series natin. One of the altar builders. Siya yung kahit saan pumunta, he would build an altar for God. Saan man siya magtungo, sa Ur, of Chaldees, and to a place that the Lord has not revealed yet. Pag narating niya na yun, ang immediate na gagawin niya, lumuhod, gumawa ng altar para sa Panginoon. He was our prime example of an altar builder. Hindi kailangan ng isang structure. You can build an altar for God in your very heart. Okay? What is it about Abraham na gusto ko pong i-impress o i-remind sa ating lahat? Sabi sa Genesis 12:1, sinabi ni Yahweh kay Abraham pa siya, di ba siya Abraham? Yan ang original name niya. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan, ituturo ko sa iyo. Hindi binanggit kung saan siya pupunta. Hindi pa na alam kung saan siya pupunta. Pero inutusan na siya na mag-impake, maghanda, upang iwan ang kanyang bayan na kinalakihan, na kung saan napag-aralan natin ito, pinagpala na siya ng Panginoon, yumaman na siya. He was a rich man when God spoke to him. So, kung tayo nasa kalagayan ni Abraham, babalik-aralan natin ito. Napakahirap na desisyon yan. Kasi, nasa isang lugar na established na siya. Pero sinasabihan siya ng Panginoon, iiwan mo ang lahat at pupunta ka sa isang lugar na ituturo ko pa lang sa'yo. Ibig sabihin, he is being commanded to leave his place of comfort, yung comfort zone niya. At doon sa pupuntahan niya, hindi pa niya alam ang lugar, wala siyang alam kung anong mangyayari doon. Siyempre, magpapasimula uli siya. He would be, he would start from zero. Samantalang yung iiwan niya, established na siya. Pero anong ginawa ni Abraham? Ang sabi, he obeyed God. He left his comfort zone. He trusted God for his future. Hindi siya nagdalawang isip na iwan yung lugar na kung saan ay okay na ang buhay niya at ang kanyang pamilya. At tumungo siya sa isang lugar na parang walking step by step. One step of faith at a time. Hindi po madali yan. Lalo na sa mga taong sigurista. Lalo na sa mga taong alam na nila kung ano yung meron sila. At pupunta sila sa isang lugar na wala silang kaalam-alam kung anong posible at pwedeng mangyari doon. Kaya si Abraham tinawag na ama ng pananampalataya.
although meron pang isang sitwasyon dyan, alam natin, nung hiningi ng Panginoon sa kanya, ang kanyang kaisa-isang anak, si Isaac, na 25 taon niyang inantay. Pero hiningi rin ng Panginoon sa kanya at kahit na nag-struggle siya for the whole night, ay pumayag siya. Inalay niya sa Panginoon si Isaac. And when he was about to slay Isaac as an offering, inawat siya ng Panginoon. He was able to prove to God that God is more dear and valuable to him than his most awaited son. So, Abraham was able to prove to God that he is able to offer to him, kaya niyang ipagkaloob sa Panginoon, alay sa Panginoon, mahalaga sa kanyang buhay. Kaya nga as a result, anong tinawag sa kanya? The man patterned after God's own heart. Kumbaga, yung puso ni Haring David, ni Abraham ay parang ibinangis sa puso ng Diyos. He was able to capture the heart of God. Alam niyo po kailan ba tayo nagpunta sa Lake Cogeo? Story niya. 2 Sundays ago. Meron po kaming pinuntahan isang simbahan sa may Antipolo. Oo, yung isa sa mga nagpapamentor kay Pastor Rene. Isa yun sa mga simbahan. Yan sa may Cogeo. And pagkababa ko, in a split second, habang umiikot pa lang si Pastor Rene, ang dami na niya na-share sa akin. Kasi kinumusta ko lang siya, sabi ko, kumusta po kayo, Pastor? At siguro, in 2 minutes, less than 2 minutes, he was able to tell me na, kasi kinumusta siya, yung mga anak niya, ilan. Alam niyo, sagot niya sa akin, 2 lang po ang anak ko. Kasi po, may explanation na agad. Kasi po, tinawag po ako ng Panginoon na pumunta from island to island and from province to province. So, mahihirapan po kami kung marami kaming anak. So, 2 lang po talaga. Planado yung size ng family. And, napaisip ako, sabi ko, yung pastor na ito, napakaliwanag ng pagtawag ng Diyos sa kanya. At yung buhay niya was shaped by his calling. And I believe, kaya ganun si Abraham, may narinig siya sa Panginoon. At hari nawa mga kapatid, ay hindi lang boses natin, o boses ng magulang natin, o boses ng mga kaibigan natin, o boses ng mundo ang naririnig natin, kung hindi yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Yun ang pinakamahalaga. Na alam natin, ramdam natin kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. And according to what God is saying to us, we are moving forward to that direction. Bakit ganun si Abraham? May narinig siya sa Panginoon. Sinabihan siya, you will have a son, and your son will be as many as the sons of the sea and the stars in heaven. Sun in the seashore and the stars in the sky or in heaven. So parang napaka-imposible. Pero sa Panginoon, walang imposible. Nakikita po ba natin mga kapatid na si Abraham, dahil sa mga nakita niyang ginawa ng Panginoon, by the way, yung iniwang kayamanan ni Abraham ay lalo pa siyang pinayaman ng Panginoon dun sa mga lugar na pinuntahan niya. Hindi po siya naghirap. Hindi po niya na-forfeit yung riches na iniwan niya. Because our God is a faithful God. Kung ano man yung isuko mo sa Kanya, tutumbasan niya ng higit at higit. Naliwanag po ba yan mga kapatid? Hindi tayo nawawalan kapag nagsusuko tayo ng buhay sa Panginoon.
Kasi ang bulong ng ni Satanas, paano ka na? Ano na mangyayari sa'yo? Kapag sumunod ka sa pinapagawa ng Panginoon. Kapag ganyan na po yung tunog ng narinig mong tinig, ibig sabihin, inaawat ka ni Satanas. Sumunod sa tawag ng Panginoon. So, one, si David, si Abraham. Second, si Mary. Si Mary po, ang tinawag ng Panginoon upang dalhin sa kanyang sinapupunan ang bugtong na anak ng Panginoon Diyos. The Son of the Most High God. And when the angel spoke to Mary, she was about to get married. She was already engaged with Joseph. So sabi ganoon, magdadalang tao ka. Sabi ng anghel sa kanya. How can that be? Sabi ni Mary, I have not known a man. Wala pa akong naging katalik na kahit sinong lalaki. Pero sa dulo ang sabi niya, kasi sinabihan siya ng anghel na you shall have the son of the Most High God, and of His kingdom there shall be no end. Grabe. Grabing pagtawag. Kaya sabi niya sa anghel, be it done unto me according to your word. Luke chapter 1, verses 26 to 38. Nabasahin niyo na lang po yan. Be it done unto me according to your word, or according to God's will. And the rest is history. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pagtanggap ni Maria sa tawag ng Panginoon? Yun po ay magdudulot ng matinding kahihiyan sa Kanya. Kasi kung ikaw ay wala kang asawa at bigla kang nagdalang tao, ituturing ka ng mga Hudyo na masamang babae at ikaw ay pagbababatuhin hanggang sa mga tao. You will be stoned to death. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya hindi madaling sabihin yung be it done unto me according to your word. It would take a lot of faith to say that. And a lot of trust in God to embrace God's will for your life. Pero at the risk of her reputation, at the risk of her own life, Mary submitted to God's will. Nakikita po natin sa buhay ni Abraham at ni Maria ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, sa tawag ng Diyos. Si Abraham, sinuko niya ang kanyang future. Si Maria, sinuko niya ang kanyang reputasyon. Hindi ang kanyang buhay. Pangatlo, bakong pala iwan na. Meron ba tayong contemporary example na pwedeng mabanggit? Ang pinaalala ng Lord sa akin, si Connie Reyes. You remember Connie Reyes? Si Connie Reyes, ang dakilang ina ni Vigo Soto. Ang kasalukuyang alkalde o mayor ng Pasig and is doing a great job. The other night, kagabi lang na nagising ako and I opened the TV. Hindi sa TV, sa isang interview. Ang sabi niya, malapit na daw matapos yung City Hall, government structure na pinapatayo niya, 9 billion worth. 2 termino na si Vico. Pero walang masyadong infrastructure siyang pinatayo. At the first term, nag-ipon muna sila ng pera. Nung makaipon sila ng sufficient, 9 billion, malapit na daw matapos. In 2 years time, matatapos na yung kanilang, may tawag doon parang government structure. Na ang sabi niya, for the next 100 years, ay magiging functional, useful para sa mga Pasigenyos. Ano ibig sabihin?
Pag sinabi niyan ganon, earthquake proof ba yan? Earthquake proof yan. May technology ba? Technology anchored? Technology anchored. And alam niyo kung gaano ka-advance? For the next 100 years. Yung planning sa Pasig, hindi 10-year plan, hindi 20-year plan, 100-year plan. Halos ka-level na ng mga British. Alam niyo ba ang Britain, kung sinakop nila ang Hong Kong, nakita nila maliit ang Hong Kong. Kaya anong ginawa nila? Nagkaroon sila ng overland na transportation, tapos meron silang sa Himpapawid, meron silang underground. So, bali na tatlo. Parang na-triple yung area ng Hong Kong. And they did that decades and decades ago. Kaya ang Hong Kong, pag pumunta ka, grabe. Para siyang maliit na bansa na hindi naman. Dahil yung means of transportation, sobrang modern. Nung tayo, halos nagkakaretera pa, ginagawa na ng mga British engineers yung kanilang subway and underground transportation. Ganun ka atas. Bakit tayo napunta kay Vico Soto? Paano tayo? Babalikan natin yung ating paksa. Siya po ang bunga ng katapatan ni Tony Reyes sa Panginoon. Siya ay born out of wedlock. May asawa si Vico Soto. Pero sa kasamaang palad, si Connie ay nag-fall sa isang married man. And when she encountered God, sabi niya hindi tama. May ipagpatuloy ang isang illicit relationship. So what did she do? She surrendered her love life to God. And she pursued a moral and righteous life. And many could attest na marami sa mga nasa entertainment world ngayon nakakilala sa Panginoon dahil kay Tony Reyes. Dahil sa kanyang patotoo, dahil sa kanyang testimony, sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Marami siyang nadala sa Panginoon at nakapag-raise up siya ng isang upright servant of the nation. This is what happens when we surrender our life, our future, our reputation to God. Thirdly, si Abraham, si Mary, and thirdly, yung magkakaibigan, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Dito po tayo magwawakas. Yung tatlo magkakaibigan na ito, sila po ay exile from Israel. Sinakop ng Babylon ang Israel at sila ay dahil tumalikod ang Israel sa Panginoon. So, ang mga kabataang ito ay nadala sa Babylonia. Pero nakakatuwa itong tatlong magkakaibigan na ito. Alam niyo ang pangyayari, basahin niyo na lang, napakahaba po niyan. Verses 1 to 18. Ang backgrounder po niya ay ganito. Isang araw, si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, nagpatayo ng isang massive na golden image. Bakit siya massive? Sabi, 90 feet tall and 9 feet wide. Alam niyo kung gaano kalaki yun? 9 feet wide? Gano'n kahaba yung 9 feet wide? Baka 3/4 of this, the width of this, tama ba? Tama ba ako? Ang mga mathematicians. Ha? Yung width, I'm referring to the width. Parang 3/4. Okay. Yung 90 feet, alam niyo ba ang equivalent niyan sa floor ng building? Ang floor ng building kasi, 12 to 14 feet every floor. Every floor.
So, round about 7 to 9 feet. 7 to 9 feet. 7 to 9 floors. Nakita na ba kayo ng building na 9 floors? Ganun kalaki yung golden image. So, massive siya. Overwhelming ang size at laki niya. At gold pa siya. Made of gold. At nag-declare si King Nebuchadnezzar, everyone who is submitted to my kingship, everyone go down, bow down to the golden image as high as a 9-floor building. So habang lahat ng ulo nakaluhod, nagbabow down, meron 3 ulong nakatayo. Kaninong ulo? Kay Shadrach, kay Meshach, at kay Abednego. So tinatawag silang 3. Bakit ayaw nyo lumuhod? Itatapon ko kayo sa kumukulong hurdo pag hindi kayo lumuhod. Anong sagot? Basahin nyo na lang po, napaka-exciting yung story niya. Nakakatuwa po talaga. Ang sagot nila, kayang-kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Dahil, at hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod. Dahil isa lang ang dapat luhuran, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. So they were bold, they were courageous, they were daring. So anong ending? Tinatapon sila sa kumukulong. Alam na rin natin yung story niya, di ba? Natatanda niyo ba yung story? Na heated 7 times pa yun, yung ordinary heat niya, pinalalapa 7 times hotter. Kaya yung mga naghulog dun sa 3, naanggihan lang ng init. Natupok na eh. Sila, nung itinapon, ano nangyari? Nung sinilip ng hari, siguro medyo pumupa na yung init. Kasi nakasikip na yung hari. Napatignan na. Aba, may nakita silang 4 na naglalakad sa loob ng hurno. And unimaginable yun. Bakit? Kasi yung 3, nung hinulog, nakagapos. Nakatali ang kamay at paa. Paano sila nakakalakad? Ibig sabihin, ang nasunog, hindi sila, kundi yung mga gapos nila. Okay? At sino yung kasama nila naglalakad? There was a 4th man. And that must be, sabi nga lang, the Son of God. Alam niyo mga kapatid, mga ganitong istorya, hindi po ito kwentong kutsero o myth. Ito po ay totoong naganap. At naisulat para sa ating kamalayan, para sa ating magkaroon tayo ng glimpse of how powerful God is and how faithful He is to those who honor Him. At the risk of being killed, anong ginawa nila? They stood true and faithful to God. At hindi sila iniwan. Sabi nga, di ba, madalas sinasabi natin, Panginoon, ilabas mo ako sa problemang ito. Masyado nang mahirap, masyado nang mahapdi, masakit. Pero anong ginagawa ng Panginoon? Madalas hindi niya tinatanggal yung hirap, yung problema. Hindi niya tinatanggal, pero anong ginagawa niya? Sinasamahan ka niya sa gitna ng problema. Hallelujah! Glory to God! Para kahit nasa gitna ka ng problema, hindi mo ramdam yung bigat. Dahil sinasamahan ka ng Diyos. Hindi mo kailangang maduwag o matakot. Dahil kung anong ginawa ng Panginoon kay Shadrach, kay Meshach at Abednego, kayang-kaya niyang gawin, kapatid. Ano man yung problema ang pinagdadaanan mo ngayon, gusto mo bang makasama ang Diyos? Amen. Gusto mo bang maramdaman na hindi mo binabaka o hindi mo hinaharap ang problemang mag-isa? Yun ang dahilan, kapatid, kung bakit ang problema
madalas nananatili? Para ano? Para maranasan mong samahan ka ng Diyos. Hindi mo kailangang balikating mag-isa. Yan po ang dahilan kung bakit pray ka ng pray, Lord, tanggalin mo yung problema. Bakit hindi tinatanggal? Kasi gusto ng Panginoong maranasan mo kung paano ka niya samahan. Sa gitna ng iyong pighati, sa gitna ng iyong kalungkutan, sa gitna ng iyong pag-aalala, gusto ng Panginoong payapain ang puso mo. Gusto ng Panginoong pakalmahin ang dibdib mo. Dahil andyan siya. Hindi ka niya iniiwan. Totoo yung pangako niya, I will never leave you, I will never forsake you. And how will you ever be able to prove that unless dumadaan ka sa isang mabigat na napakabigat na pagsubok? Kailangan mong pagdaanan yan, kapatid, para maranasan mo, ay, totoo pala ang salita ng Diyos. Ay, hindi pala puro nakaka-encourage lang ang word. Those encouraging words are true. 100% guaranteed. And you will never be able to prove that unless you go through them. Hindi mo kailanman, kumbinsido lang yung utak mo, pero hindi mo naranasan ng totoo. Kaya nga sabi ni Job, ano sabi ni Job? I only heard you by the hearing of my ears, but now I see you with my eyes. Dati naririnig ko lang ang mga pangaral tungkol sa Diyos, pero ngayon nakikita na kita. Ramdam na kita. Totoo ka. By the eye of faith, I see you, God. By the eye of faith, I have proven you true. Not because I heard other people talk about you, but because I experienced you. Ito po mga kapatid ang dahilan kung bakit kailangan tayong dumaan sa mga maaapoy na pagsubok. Huwag po tayong tatakbo palayo. Mga oportunidad po yan na binibigay ng Panginoon para makita natin, ay, totoo pala. Para yung pagsamba sa Panginoon, pag-awit sa Panginoon, ay tunay na udyok ng isang pusong nagpapasalamat, isang pusong nagmamahal, at isang pusong may banal na takot sa Panginoon. Amen. Yan ang dahilan, mga kapatid. At dito po ako magwawakas sa isang maikling kwento. Ay, by the way, may nakalimutan ko. Pwede mo na ipakita yung picture. Bago tayo pumunta rin. Papunta na tayo sa exciting part. Pero meron pang isang exciting picture na gusto kong makita nyo. Di ba, pinag-usapan natin si Shadrach, si Meshach, at si Abednego na sila handang mamatay. Kung loloobin ng Panginoon na hindi sila iligtas for whatever reason He has, ready to die sila. Ito po. Siya, ang pangalan niya ay Prince Abdullah Al-Sabah. Siya ay prinsipe ng Kuwait na na-convert from Islam to Christianity. Ito sabi niya, if they kill me because of it, then I will appear before Jesus Christ and be with Him for all eternity. Wow. Hallelujah! Purihin ng Diyos! Kung ikakamatay natin ang pagsunod sa Panginoon, okay pa din. Mas okay kasi makikita natin si Jesus na makakapiling na natin siya. Meron na tayong katiyakang makakapiling natin siya. Ito yung sinasabi ng prinsipe nito. Ito yung sinasabi niya sa atin na kasi alam niyo po ba may batas ang mga Muslim na kapag nag-convert ka from Islam, especially to Christianity, you will be killed by your own relatives and loved ones. Sila mismo ang papatay sa'yo kasi nahihiyan ka ng angkan. So, this prince is ready to die. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego. Why? Why are they willing to die? Tanong niyo sa sarili niyo, bakit handa silang mamatay? Kasi, mga kapatid, meron na silang
katiyakan na ang buhay na ito ay hindi ang tunay na buhay. Merong buhay na nag-aantay sa atin sa kabilang ibayo, na hindi dito. Ito ay pansamantalang buhay sa pisikal na mundo. Merong buhay na nag-aantay. A life of eternity, a life of unabated peace, a life where there is no more sickness, problems, and sins. Kaya sabi niya, buong tapang niyang sinabi, kung mapapatay ako dahil sa pangyayaring ito, ay makakapiling ko na si Jesus. I will be with Him for all eternity. So He is willing to risk His life, His physical life, in order to receive eternal life. Mga kapatid, alam niyo, napag-aralan na rin natin ito eh. Pag nasa Panginoong Jesus ka, tinatanggal niya yung lifelong fear of the bondage of death. Yung takot sa kamatayan. Tinatanggal unti-unti ng Panginoon. Tulad ni Shadrach at Meshach at Abednego, si Mary na handang pagpapatuhin hanggang mamatay. Yung tatlong magkakaibigan na handang malitsyon, maprito, doon sa loob ng mundo. Why? Why were they able to face death with such courage? Because of that faith, that certainty that there is life hereafter, awaiting those who would lay down their faith in Christ. Amen po ba mga kapatid? Amen. I pray with all my heart na bawat isa sa atin magkaroon ng ganitong tapang at tibay ng loob na harapin ang kamatayan. Hindi dahil matapang tayo, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon na pinagkakaloob sa atin. At bilang pangwakas, mga kapatid, sabi ko sa inyo may isang maikling kwento. Narinig ko po ito ng baby Christian ako. At biglang pinaalala ng Lord nung nakaupo ako. Minsan daw po, mayroong isang dalaga. Ang pangalan ay Maria. At lagi siyang inuutusan ng nanay niya na, Maria, maglinis ka naman ng bahay. Ang kalat-kalat na. Tapos ito si Maria, alam niyo yung sagot kadalasan. Noon at ngayon, ganito ang sagot ng mga bata. Wait lang. Lalo na ngayon. Wait lang. May ginagawa ka lalo. Noon wala pang games eh. Kapag mga computer games. Lalo na ngayon kung wait lang nyo, walang katapusan. So, pagka sinasabihan ng nanay na maglinis, tumulong sa gawain bahay, wait lang. Ang daming excuses. Pero isang umaga, nagulat yung nanay. Ang agang nagising ni Maria. Ang agang naglinis ng bahay. Wow! Naglampaso, nagpunas ng mga muebles o ng mga furniture. In short, nagulat siya pagising niya. Ang linis ng bahay. Tapos, ano sa palagi niya? Bakit ang linis ng bahay? Ano kaya ang dahilan? Brown up? Naglinis si Maria na wala nang utos-utos ng nanay. Kasi mamayang gabi, dadalaw si Juan. Dadalaw si Juan. Kaya naglinis niya ang bahay. Sabi niya, kailangan malinis. Wala nang outward force. Saan galing ang force? Coming from within. Hindi na kailangan utusan. Inudyukan ng puso. Kaya mga kapatid, napakadaling sumamba sa Panginoon pag iniibig mo siya. Amen. Napakadaling parangalan ng Diyos kapag pinapasalamatan mo siya sa walang hanggang kabutihan mo. Mula pagsilang hanggang sa pagpapatuloy ng ating buhay,
hinahawakan, inaangga, kinakalinga tayo ng Diyos. So out of a grateful heart, out of a love that oozes for God, and out of fear, holy fear of God, banal na takot sa Diyos, let us worship the Lord. Amen? Let us worship the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Let's do that. Let's worship the Lord from our heart. Magpuri tayo sa Panginoon galing sa isang pusong puspos ng pasasalamat. Galing sa isang pusong umiibig ng taos sa Panginoon. Galing sa isang pusong may banal na takot sa Panginoon Diyos. Then we invite our worship leader. Let's worship the Lord. Parang